Magkano ang totoong net worth mo? Dahil nagpalipad ka na 1,000, sasagutin kita. Yung supporter kong 2 milyon sa Facebook at yung supporter kong 2 milyon sa YouTube, pinalipat ko lahat sa TikTok. Kaya kung makikita mo, kulang-kulang 5 milyon ang follower ko sa TikTok. Hi everyone! Si Norman Mangusin, aka FLM or Plema, ay sinagot ang tanong ng isang netizen dahil sa 1,000 pesos na pinalipad ng netizen. Sa video na ito ay tingnan natin ang pagbubunyag ni Francis Leo Inidoro na hindi sa kanya ang mga pinagyayabang niya. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video na magtanong ang netizen kung ano ba ang pinagkakakitaan ni Francis Leo Inidoro at kung sa kanya ba ang bahay na nakikita sa video niya. Sabi ni Sherwin Gonzalez, "Boss, anong negosyo mo? Bakit sugal ka lang ng sugal? At magkano ang totoong net worth mo? Totoo bang di mo naman bahay yung inuwian mo? Pakilinaw, shout out boss." Yan! Dito ay kung ano-anong kasinungalingan ang maririnig nyo dahil generic at walang detalye ang kanyang sinasabi. Dahil nagpalipad ka na 1,000, sasagutin kita. Ano bang mga negosyo mo, boss? Wala akong negosyo, marami akong property, marami akong paupahan. Yun. At syempre may mga investment ako. Meron ako mga investment kung saan-saan na tumutubo. Yan. So stable naman. Okay? Maririnig nyo naman kung magkano ba talaga ang yaman ni Francis Leo Inidoro at magugulat kayo sa inyong malalaman. Tapos, magkano ang totoong net worth mo? Nung tumakbo kong senador, nag-file ako ng SOSE. So, hanapin nyo na lang doon sa SOSE ko. Yun, legal document yun. Okay? Pati yung expenditure ko saka nung pagtakbo ko senador ng 2022, naka-declare doon lahat. Hindi mo pwedeng tayain yun kasi government document yun eh. Makukulong ka rin kapag Lumalabas na ang kayamanan na meron si Francis Leo Inidoro ay 8 million pala. Bagamat malaki naman, ay hindi pala totoo yung 1.2 billion pesos na sinasabi ni Francis Leo Inidoro na binili niya ng kalabasa at hindi rin totoo na isa siyang bilyonaryo. Nabunyag naman na ang bahay pala na ipinagyayabang ni Francis Leo Inidoro na napakaganda ay hindi naman pala sa kanya. Regarding dyan sa bahay mo, totoo bang di mo naman bahay yung inuuwian mo? Pakilinaw. Yes. 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 Oo, kasi ang totoong domicile ko is Isabela. Yan ang domicile ko. Andiyan ang property ko, bahay ko, kaharian ko, lupain ko, taniman ng mais, taniman ng palay, taniman ng kamuting kahoy, taniman ng mangga, palaisdaan. Diyan ang domicile ko at nagbabayad ako ng tax sa local government. Okay? So, yun. Maliwanag sana na nasagot kita. Walang kasinungalingan dyan kasi nagsayang ka na 1,000 piso para tanungin ako. So, yan. Nililinaw ko sa iyo yan. Yan. Mukhang may sariling mundo din po itong si Francis Leo Inidoro dahil kahit wala namang sinasabi ang chef, ay sabi daw sa kanya na siya daw ay bayani ng pandemic. Narinig yung sinabi ni chef? Bayani ng pandemic. Maraming salamat, sir. Dito sa Hilton, babawi ako sa'yo. Akong bahala sa'yo dito. Okay? Narinig yung sinabi ni chef? Bayani ng pandemic. Maraming salamat, sir. Dito sa Hilton. Babawi ako sa'yo. Akong bahala sa'yo dito. Okay? Nakapagtataka namang natubos daw ni Francis Leo Inidoro ang kanyang Rolex at Porsche. Wala naman siya nun at peke naman ang kanyang Rolex. Sabi, tubusin mo na daw yung sasakyan mo kay Atty. Ambre, sabi ni Manang.
Wala na akong nakasanla kay Attorney Ambre. Oo. Tinubos ko na lahat. Yung Rolex ko at saka yung Porsche ko, tinubos ko na. Nakikisali ka pa dito. Oh, yan. Black ka muna, ha? Punggoy. Piko na piko naman si Francis Leo Inidoro dahil binunyag ng isang netizen ang lahat ng kanyang kalokohan. At ito ang sinabi ni Francis Leo Inidoro sa kanya. Ano masasabi mo kay Pud? I-interviewin ni baka mamaya si Pud Genius. Hindi ko naman kilala yon at hindi niya kilala yung buhay ko. Ang gawin mo, kung talagang totoo siya si Pud Genius, pagpakilala siya at magtanggal siya ng maskara at kailangan yung mukha niya ipakita niya. Cartoons yung mukha eh. Cartoons hindi mamaya. Di sana, sana totoo mamaya. Sige nga, kung totoong Pud Genius siya, kailangan, para malaman na talaga si Pud Genius, sa harapan ni Makal, ilalagin niya yung account ni Pud Genius. Kapag hindi niya na ilagin, bukan yun at hindi yun si Pud Genius. Tama, kailangan ipapakita nila na nilagin niya yung account ni Pud Genius. Kailangan mailagin niya para maniwala kami na siya nga si Pud Genius. Ayun. Tatlo yung ano niya. Hindi, kailangan na makita. Ganit yun. Pud Genius, Pud Genius. Gumagawa na naman ng ano. Gumagawa ka na naman para panoorin kayo. Hide ka muna. Hindi pa siguro kontento doon sa dalawa niyang iPhone 17. Hindi pa kontento kaya gumagawa ng pera. Actually, hindi ko naman kilala si Pud Genius na yan. Akala ko ba matibay? Charger. Yung charger dito. Taas, boss. Sa taas, dali. Malolo ba to? Napapabalita naman na itong si Francis Leo Inidoro ay nagbibenta daw ng kambing at ito ang kanyang naging kasagutan. Sabi, Boss Di Calibre, yung number niya kalat sa Facebook, nagbebenta daw kayo ng kambing at kung ano-anong nakita sa page ni Puji. Magpapaniwala ba naman kayo doon? Bakit naman ako magbebenta ng kambing? Hindi ka ako marunong kumain ng kambing. Magbebenta pa. Oo naman. Nagpapaniwala na ba kayo kay Puji? Alam niyo namang ako lang pinagkakakitaan nung na yun. Diba? Wala yun. Matagal nang lusaw ang pagkatao nun sa akin. Dinilit ko na nga yung Facebook ko dahil ayoko makita pagmumukha nung dahil fake ang mukha nun. At saka wala namang naniniwala doon sa mga supporter ko. Nasa TikTok ngayon lahat ng supporter ko. Yung supporter kong 2 milyon sa Facebook at yung supporter kong 2 milyon sa YouTube, pinalipat ko lahat sa TikTok. Kaya kung makikita mo, kulang-kulang 5 milyon ang follower ko sa TikTok. At yan po ang mga nakakatawang pinaggagawa ni Francis Leo Inidoro. Sa totoo lang po ay maraming Pilipino ang napatawa ni Francis Leo Inidoro. Sa tingin ko nga po ay mas maganda na maging komedyante na lang po siya kaysa mang-scam siya ng mga tao. Siya po kasi yung reincarnation ng mga komedyante noong 80s at 90s. Nawala po kasi ang mga komedyanteng palabas na napapanood noong 80s at 90s dahil sa pagbabago ng culture ng mga Pilipino nang dumating ang mga foreign movies sa Netflix at mga Korean movies. Pero nung lumabas si Francis Leo Inidoro ay pakiramdam ko na parang nagbalik ang dating paraan ng pagpapatawa noong araw. Basta wag lang po kayo magbibigay ng investment money sa kanya or any business transaction na kung saan ay mangangako siya na babayaran niya kayo. Dahil pag naisahan niya kayo ay paniguradong mawawala ang pera nyo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.